Yun, good morning, good morning, good morning, good morning. Oras na mga pagkain natin. Yung mga alaga, nakaabang. Hindi pa ko pumapasok sa loob, ang kukulit nila. Gutom na, gutom. Tara, pasok tayo sa loob. Magpakain tayo. Gutom na, gutom na. Ikot-ikot na sa akin gutom na. Dito sa kabila Tawagin natin. Pag itong oras wala na, talagang gutom na sila. Araw-araw dapat pakainin nyo sila ng itong oras. Alas 7. Wala. Medyo maganda yung panahon dito sa amin, hindi gano'ng mainit. Kumusta ang lahat? Sana mas mabuti tayong kalagayan lahat. Sana huwag kayo magsawa sa panunod ng aking mga video. Support guys. Takbo sa takbo. Sige na, pakain na kayo. Oo. Ayan. Litaran mo ito. Ayan. Shout out po sa lahat. Sa lahat ng mga viewers natin na mahilig sa mga ganito. Mga dalaga. Sa mga gustong may libangan. Libangan, gasto. Yan. Pero okay naman siya pag nakabinta ka. Medyo ano naman. At paano may pambili ng pagkain ulit. Kasi pag ganito karami talaga sobrang gasto nito. Talagang ano lang ito talagang libangan sa ano ito Kasi hindi naman pwede na mga season, hindi pa kainin. Kailangan pakainin para mabuhay. Araw-araw ganito magpakain. Buti ngayon hindi na gano'ng umuulan, pero parang uulan na naman. Mamaya update tayo sa naglilimlim na mga inahin na pabo kung malapit na ba mapsa. Masarap ng karne ng ano guys, pabo. Sarap na alagang hayop, itong pinakamasarap na ano, wala siyang lansa. Hindi siya malansa tulad ng native na manok. Hindi mo mabuti, malansa siya. Ito kahit ano, hindi siya malansa yung pabo. Hindi tulad ng pato. Pag hindi mo alam lutuin yung pato, malansa yan. Ito simpleng luto lang ito ng pabo Caldereta, adobo, Rickson, yan. Yun ang ano nila sarap na putahe pagluto.
mag-away. Napakalakas nilang kumain. Pag kainin mo sa pakainin ganito, ubusin yung 6 na kilos isang pakainan. Kasi bawat isa sa kanila dyan kumakain ng mga 3/4 na kilo. Kaso lang sa akin, binabudget yung pagkain nila para hindi gano'n masakit sa bulsa. Pero kahit binabudget ko, ganun pa rin. Malaki pa rin ang gastos. Tapos ko hagisan ng bio tray na page. Pakainin ko na naman sila ng tuyo ng mais para mabusog sila. Kasi pag puro page lang, wala. Lugi. Sobrang mahal ng kilo ng page na bio tray. Bimig. Yung 1 kilo niya 42 ang 1 kilo. Lalaki kasi ng nito, katawan ng pabo. Yung isa dyan nagtitimbang, lalo na ito, kulang-kulang 7 kilos yung isa na yun. Laki ng katawan. Kaya ang kinakain yan sa 1 kilo 3/4 hindi pa mabubusog. Update tayo naman sa mga inahin na naglilimbing. Ayun, tuyo na naman ng mais pagkain nila. Para lagos lang tumaba. Pampataba kasi tuyo ng mais. Yan. Yun. Di tayo guys, gusto nila yung tuyo ng mais. Hindi lang dapat hindi lang seeds yung pinapakain. Haluan din para hindi gano'ng magasto. Yun. Yan, yan, may pinapatungan yung pagkain nila, hindi nakaano sa lupa yung pagkain. May simento yan. Hindi pwede namin sa isang pakainan lang sila. Minsan hindi pwede. Hindi mabubusog yung malilit. So, dapat ganito. Para hindi sila magsiksikan sa lahat-lahat makakain. Ito ang problema sobrang tamad. Kumakain nakahiga. Pagkain na nga hindi na makatayo sa sobrang busog. Yan. Saglit lang yung isang timba. Isang timba na tuyo ng mais. Tapos may may mga tira-tirang kanin. Nahalo ko para may magkalasa. Gusto nila itong tuyo ng mais. Kasi dati, puro pinapakain ko dito, puro pigs. Grabe, isang sako na pigs, nasa wala pa 5 araw, ubos na. Magkano yung isang sako nun? Nasa 1/8 na ngayon. Kaya hinaluan ko na lang ganito, tuyo ng mais. Pero pinapakain ko pa rin ng pigs para sila busog. Kaso lang yung pigs kasi mayroong na hindi gano'n sila mataba. Pero pag hinaluan mo lang hinaluan mo siya ng tuyo ng mais, ayun,
marami sila makakain, tapos matagal pa sila gutumin pag busog. Baka next week may bibili na naman sa akin na ano pabo pang binta. Ang bintahan ko nito guys, tawag nito, sa comment na lang siguro para hindi ano. Medyo mahal din ang bintahan nito ng pabo. Pero itong mga pato na to mura lang. Kaso lang lakalakas din na kumain. Yung mga native na manok, kunti na lang na ano, mabilis may dispose kasi yung mga native na manok, marami naghahanap. Tara, punta tayo sa ano, update natin yung mga naglilimlim na pabo na inahin, kung napisa na ba o hindi pa. So guys, ayun tingnan natin ngayon kung may ano na siya, mga 32 days na simula nung naglimlim sila. Pero ang sabi nila dito 40 days bago mapisa. Tingnan na natin, baka meron na. Ayun ang dami sus, wala pa. Hindi pa medyo malapit na to. Malalaki itong itlog ng mga pabo. Medyo malapit na yan. Dito sa kabila, tinan mo, sisika yung dalawa. Ugali talaga ng mga pabo. Ayun, napakaraming itlog nila. Malapit-lapit na rin to. So, parang sabay-sabay lang ata ito sila mapisa Dalawa-dalawa, bawat pugad, dalawa. Ang dami rin dami rin itlog nila. Pasensya na kayo guys, medyo madilim dito, nililimlim kasi dito Nasa loob sila ng kulungan. Paikot sa loob. Medyo madilim. Ilang inahin ito? 2, 4, 6, 7 na inahin sa 4 na pugad. Hindi talaga itong mga tingnan natin. Yung iba kasi pag hindi mo tulad dito, hindi mo haluin, ang dami sana mapisa lahat to para medyo marami-rami yung natin ulit. Medyo marami-rami yung nasa 15 ba mahigit ata yan. Ang alam ko rito nasa meron pa si matatapang itong mga inahin, lalo pag naglilimlim. Ang sakit ng kagat nila. Pero ang alam ko rito bawat pugad nito merong 20, merong 15, pinakamababa 15 yung itlog nila. So, sabihin mo lang na 15 bawat pugad times 4, may 60 pag napisa. Kahit mapisan ka lang ng dyan, 50 piraso siguro. Marami-rami na rin, 50 piraso. Marami na naman yung sisi yung papakainin. 5 na naman ang bulsa nito. Dito yung dalawa, bakante pa to. Wala pa. Mga bata pa yung ibang Ang ginagawa ko minsan dito, pag marami siyang itlog, iniikot-ikot ko para may itlog pa pala ng manok. Sus Mariosip. Yan. Kasi pag marami yan, hindi kayang hindi kayang paikutan, iikot-ikot yung itlog niya. Nagsisiksikan. So dapat marunong ka rin maghalukay ng itlog nila. Tara, punta tayo sa labas. Yan hindi pa tapos.
Talagang sinisimot nila yung pagkain. Kulang pa yan. Hahagisan ko pa mamaya ng feeds ulit para lalo silang mabusog. Magandang rin to magandang libangan din tuwing umaga. Pagkain ka, magtatambay ka rito sa farm. Lalo malilim dahil marami siyang maraming puno ng kahoy, mga prutas, mangga, chiko, guayabano, rambutan, kalamansi. Maganda naman dito dahil malamig. Lalo pag umaga. Minsan pupunta ako dito mga alas 7 ng umaga. Uwi ako niyan mga alas 10 na sa bahay. Tatambay ako dito. Maganda kasi mapanoorin yung mga may alaga kung ganito. Kaya pag medyo marami. Yung itlog ng native na manok ngayon, hindi ko na tinatanggal ko. Hindi ko na pinaparami. Saka ko na lang siguro paramihan pag yung mga pabo na na-dispose ko na yung iba. Bala ko sana dito by December may dispose ko na itong mga pabo para mapalitan ng panibago ulit. Sige na, napahaba na ata yung kwento ko. Sige guys, salamat sa panonood. Shout out pala dyan kay Baybong. Baybong Travel Vlog. Kay Ma'am Amy. Salamat po sa support Ma'am Amy. Sa lahat po ng mga viewers na lagi support sa mga video ko. Maraming salamat po. Thank you po. Bye bye. God bless. Ingat po ang lahat.